A'udzu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid ko nandito at magandang gabi sa mga kababayan ko na nandito ngayon. Alhamdulillah, una nagpapakukop ako kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa syaitan ay sinumpa. At umpisahan ko ang aking ibabahagi na sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ang aking may bahagi ay yung 6 na aligi ng pananampalataya ng Islam. Ang unang aligi ng pananampalataya ng Islam ay ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang nag-iisa. Ang katawagan dito ay yung tinatawag na tawhid, yung kaisa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawhid ay may 3 katangian. Alhamdulillah, ang unang katangian ng tawhid ay ang tawhid ar-rububiyyah, ang kaisaan ng pagsamba, kaisaan ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilikha. Nakikita man natin at hindi nakikita, ay siya lamang ang naglumikha na wala siyang kasama. Ang pangalawang aligi ay ang tawhid ar-rububiyyah, ay tawhid al-uluhiyyah. Ang tawhid al-uluhiyyah ay kaisaan ng pagsamba. Ano mang gawain natin dito sa ibabaw ng mundo na ikalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay yun ay tinatawag na pagsamba. Ibig sabihin na sa loob ka ng Islam. Ang pangatlong aligi, ang pangatlong katangian ng tawhid ay ang tawhid asma wa sifat. Ang tawhid asma wa sifat, ito yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga katangian. Ang pangalawang haligi ng pananampalatayang Islam ay ang paniniwala sa mga anghel. Ang anghel ay ang unang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha sila sa liwanag. Ang pangalawang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paglikha sa mga engkanto. Ang engkanto ay naunang nilikha kaysa sa mga tao. Bago nilikha ang tao, 200 years ago, nilikha ng mga engkanto. Sila ay nilikha sa apoy na walang usok. Dahil sa panahon ni Adam alayhi salam, nung nilikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Iblis ay nandun na. Bali, nilibang sa palagi ni Iblis pero wala pa siyang buhay nung panahon na yon. Kaya si Iblis, malayo siyang nakapasok sa loob ng katawan ni Adam. Kaya sinabi ni Iblis, ang tao ay may butas. Yun yung sabi ni Iblis. Kaya maluwag, may kahinaan yung tao. Kaya nung nilikha ang tao, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao ay nilikha sa putik o tinatawag suwil na yung lupa na may halong tubig. Kaya nung nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao, inutusan niya yung mga anghel na magpatira pa kasama si Iblis. Si Iblis ay isang engkanto, isa sa mga pinuno ng mga engkanto na nakakapunta sa kalangitan. Ang mga engkanto ay nilikha hindi lamang na naglalakad sila. May mga engkanto na iba-ibang klase. May mga engkanto na nakakalipad, may engkanto naglalakad, may engkanto nagpapalit sila ng mga anyo. Kaya hindi natin ikaila ng nag-aawig sila ng mga tao. Kaya sinasabi natin minsan na ang tao, yung kaibigan natin, nakita natin, pero hindi natin naisip na yung pala ay isang engkanto. Pagkatapos nun, ang pangatlong paniniwala sa pananampalataya ay paniniwala sa mga propeta. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga propeta sa iba-ibang panahon. Ang lahat ng pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay umabot sa 124,000 na lahat ng mga propeta. Lahat yun ipinadala. May mga propeta walang sumusunod. May mga propeta na ilan lang ang tagasunod. At sa iba-ibang panahon. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala pumili siya ng 5. Pero sa banal na Quran, binanggit yung 25 na propeta sa loob ng Quran at yun ang ating nakikilala. Mismo si Adam alayhi salam ay nakabanggit sa loob ng Quran. Kaya sino man ang Muslim na hindi pinaniwalaan isa man sa mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya pwede tawagin na Muslim. Dahil ang Muslim ay walang tinatangi isa man doon sa lahat ng mga propeta. Lahat kanya ito'y paniniwalaan. Hindi siya pwede mag-iwan ng isa para kunin ang isa.
Pagkatapos noon, ang pang-apat na haligi ng pananampalataya Islam, ito yung paniniwala sa libro na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung binanggit kanina, may 25 na propeta binanggit sa banal na Quran. Pero ang 5 rito ay binigyan ng kasulatan. Ibig sabihin, may revelasyon sila natanggap. Ang unang revelasyon o kasulatan na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kay Prophet Abraham. Si Prophet Abraham alayhi salam ay pinaniwalaan ng lahat ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Sinasabi nila si Prophet Abraham alayhi salam ay ama ng mananampalataya. Pero sinasabi nila ang lahi nito ay nanggaling kay Juda. Pero bagkus nauna si Prophet Abraham alayhi salam na nilikha doon sa kay Juda. Si Juda ay anak lamang ni Prophet Isaac na pinangalanan ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Israel. Kaya hindi pwede matawag na si Prophet Abraham na isang Kristiyano o isang Judaist. Kasi si Prophet Abraham alayhi salam ay pinadala doon sa Egypt dahil sa panahon na yun, nung maliit pa si Prophet Abraham, galing siya sa Kanaan. Kung hindi ako nagkamali, nakasulat po yun sa Biblia. At siya ay naglakbay at nagkaroon po siya ng 2 anak. Nung kanyang pag-irang, dahil ang Prophet Abraham ay napakabait at naghahanap siya ng totoong paniniwala na sinasabi niya sa kanyang sarili na may isang tagapaglikha o isang Diyos na sasambahin ng bawat isa. Dahil sa kanyang panahon, ang mga tao ay sumasamba lamang sa araw, sa bato, kung ano-anong klaseng pagsamba. Ito yung sa kanyang panahon, ay mga tao doon yung mga pagano tinatawag noon. Kasi hindi sila naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha. Hanggang isang araw napunta siya sa Egypt. Yun nga, nabigay sa kanya yung isang babae, alam din nila, pero babalik po ako sa topic ko na si Prophet Abraham alayhi salam ay pinadalan po siya ng kasulatan. Ang tinatawag dito na suhuf. Yun ang unang kasulatan na ibinigay sa isang propeta at naging suko. Kaya si Prophet Abraham, pagkatapos niya, sumunod naman may mga sumunod pa ng mga propeta. Ang pangalawa na binigyan ng kasulatan ay si Prophet Moises. Si Prophet Moises ay hindi lingid sa mga Kristiyano ito. Kasi pagdating ng Semana Santa, ay napapanood natin yung 10 Commandments. Na kung tutusin, kung ano natin, nung galing sa Egypt, si Prophet Moises alayhi salam, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na pumunta kay Paraon para kunin yung bayan ng Israel. Kaya siya pinadala ng kasulatan. Pag akit siya sa Sinai, binigyan siya ng kasulatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag doon yung 10 kautosan. Ang pangatlong kasulatan na ipinadala kay Prophet Daud, na ang sinasabi dito, yung awit ni Daud. Si Daud ay si David alayhi salam, na maraming kwento rin sa mga kabataan na David and Goliath. Bali si Prophet David alayhi salam, nung kanyang kabataan, napakalakas niya. At hinirang siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya isa sa mabuti sa kanyang kapanahunan. Kaya siya ay naging hari at naging propeta sa panahon na yun. At kanyang anak si Prophet Sulaiman alayhi salam. Yung pang-apat na kasulatan na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, tinatawag na Injil. Yung Injil ay ito yung tinatawag ng mga Kristiyano na Ebanghelyo. Nasa panahon ngayon, ang Ebanghelyo ay hindi na naukol kay Kristo alayhi salam. Ito yung ang Ebanghelyo na sinasabi sa simbahan ay naukol lamang sa 4 na apostolis. Si Lucas, si Juan. Itong 4 na to, pag binanggit ang Ebanghelyo, ito yung naayon lamang kay Juan, kay Lucas. Hindi na kay Kristo. Kaya ang mga kasulatan, ang 4 na kasulatan nito ay nawawala. Nawala na yung original na teksto nito. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala muli ng kauli-uli ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iyon ay ipanadala yung Quran. Ang Quran ay hindi sa libro. Ito ay dapat isa puso ng bawat mananampalataya. Ito ay dapat ang kanya masaulo o maisabuhay kung anong mayroon dito. Kung hindi man natin maintindihan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may tinatawag na hadis. Yung kanya pinahintulutan at sinang-ayunan at kanya mga ginawa at sinabuhay. Kaya sa bawat isa sa mga Muslim, alhamdulillah, alam ito yung Quran.
inshallah may sa buhay natin kung anong mayroon dito sa loob. At yung ating matutunan. Ito yung lima, ito yung tinatawag na limang matataas sa mga propeta. Sila yung lima na binigyan ng kasulatan. Yung lima, ulitin ko, kay Prophet Abraham alayhisalam ay ang suhop, kay Prophet Moises alayhisalam, yung Taura o batas o 10 utos. Kay Prophet David, yung Salmo o awit ni David. Yung kay Jesus Christ alayhisalam ay yung Injil o Ebanghelyo. Yung panglima at ang kauli-uli yung kasulatan na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. Yung panglimang haligi ng pananampalatayang Islam ay tinatawag na qadar o tadhana sa bawat isa sa atin. Ano man ang ginawa natin, ano man mabuti o masama na nangyari sa ating buhay, alalahanin natin yun ang nakatadhana sa atin. Hindi natin pwede sabihin na ito ay para sa kanila. O bakit binawi yung buhay ng mahal ko sa buhay? Bakit mas marami pang masasama? Bakit sila ang binawi? Bakit sila ang kinuha? Bakit ganito ang buhay ko dito sa ibabaw ng mundo? Nagpakahirap ako sa pagtatrabaho pero subhanallah, hindi pa rin ako yumaman. Hindi ako nakapag-ipon. Bakit napunta ako dito sa trabaho na to? May pinag-aralan naman ako. Astagfirullah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit nakakaalam kung anong nakakabuti para sa atin. Dahil alam niya kung anong nakakabuti at ano ang nakakasama. Astagfirullah. Maraming tao hindi nakakaalam kung anong para sa kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam kung anong mangyari sa ating kinabukasan. Kaya anumang mabuti o masama yung mangyari sa ating buhay, yun nakatakda. May mga bagay na nakatakda sa atin na hindi na kaya baguhin. Kung sino magiging magulang natin, kung anong magiging buhay dito natin sa ibabaw ng mundo, at kung kailan tayo mamamatay, yun na hindi kaya baguhin. Pero bagkus may mga bagay na kayang baguhin dahil sa ating panalangin. Pero bago yun, bago ka manalangin, kailangan ang panalangin mo ay inaangkop lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Bakit? Kasi paano tatanggapin ang iyong panalangin kung hindi mo kilala ang tatanggap ng iyong panalangin? Katulad dito, kung may dalawang magkaibigan, yung isa nito ay nagsusulat palagi sa kanyang kaibigan na padalan siya ng ibang mga bagay o mga material na bagay. Ngunit ang pinapadala niya ng kanyang sulat ay ibang address ni hindi natatanggap ng kanyang kaibigan kung anong kanyang hinihingi. Nung pag-uwi ng kanyang kaibigan galing sa ibang bansa, ay nagalit siya, bakit hindi man lang daw siya nabigyan. Sabi niya kanyang kaibigan, kanino mo ba ipinadala? Ano bang address ng ginamit mo? Sabi niya, ganito. Pero sabi niya, wala akong natanggap. Ganon din si Allah subhanahu wa ta'ala. Paano matatanggap ang ating panalangin? Hindi natin alam kung sino magbibigay nun. Kasi hindi natin alam kung kanino tayo humingi. Humingi tayo sa Kanya, pero may pinagdadaanan tayo. Buti sana kung ang taong binigyan natin ng kasulatan, alam niya kung saan siya pupunta. Allahu Akbar. Sa Islam, subhanallah, ang isang Muslim, subhanallah, pag manalangin, nakadirect kay Allah subhanahu wa ta'ala, ni wala siyang harang. Kausap niyang Allah subhanahu wa ta'ala pag siya'y nanalangin. Walang namamagitan sa kanyang panalangin. Kaya ang qadar, kung pag-iisipan natin, anuman mabuti o masama nangyari sa ating buhay, alhamdulillah, pagpapasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus siyang nakakaalam kung anong nakabuti sa atin. Yung pang-anim na haligi ng pananampalataya ay paniniwala sa paraiso at impyerno. Ang paraiso ay para sa mga totoong naniniwala sa nagmamay-ari nito. Sino nagmamay-ari ng paraiso? Paano tayo makapasok sa isang bahay kung hindi natin alam, hindi natin kilala ang nagmamay-ari nito? Kaya kung gusto natin makapasok sa paraiso, ang nagmamay-ari ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya kailangan natin siya makilala at para makapasok tayo doon. Ang paraiso ay sa labas nito ay napakaraming pagsubok. Hindi tayo basta-basta makapasok roon kung napakasilbing bagay lamang ating gagawin. At ang impyerno, hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at magiging wala lamang. Sabi ng hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso at
sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng kanyang nilikha, ang lahat ng mga tao ay makakapasok sa paraiso. Pero maliban doon, sabi niya, pero ang lahat ng tao ay makakapasok sa paraiso, maliban lamang sa ayaw. Anong ibig sabihin nito? Yung iba, subhanallah, hinahangad nila makapasok sa paraiso, pero hindi nila kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat sa bawat isa sa atin, alhamdulillah, kailangan makilala muna natin ang nagmay-maari nito para tayong makapasok. At sa impyerno naman, ang lahat ng sumusuway sa nag-iisang tagapaglikha, alhamdulillah, wala siya ibang patutunguhan, kundi ang impyerno. Hanggang dito na lamang, subhanaka Allahumma wa bihamdika asya anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khaira, Mr. Khalid. Ito po ang ating ginagawa dito sa Souk Asiri. Actually po, hindi po tayo nakipag-usap lang dito sa numbers of people here in Souk Asiri. Actually, darating po, aabot po ito sa milyon ng mga tao. Dahil nilagay ito sa YouTube eh. So iniisip lang siguro ng iba na ito lang ang audience. Pero actually, makikita nyo sa trend ng iyong YouTube, kung ilan ang nanonood, umabot ng 3,000, 4,000, 20,000, kahit man ang iba dyan ay, against or hindi man sila nakagusto ng Islam, at least napaabot natin. Okay? So, ngayon ay bago na po ang ating sistema sa ating pagdadawa. Hindi lang po sa microphone dito sa Souk Asiri, kundi buong mundo po. Pag nilagay mo sa YouTube ang iyong lecture, sa buong mundo umabot yung lecture mo. At hindi lang yan, live forever. Bakit? Mamatay ka na lang, mamatay na lang ako, pero yung YouTube, hindi rin mamatay. At saka kung may mag-download nun, pag mag-download, tapos i-share niya. At saka i-advise to our Muslim brothers and sisters, share nyo. Dahil kung kinashare nyo ito, nagkaka-reward kayo the same with the person who is talking. Okay? Like us now, making da'wah. So kung nakikita nyo ito sa YouTube, ipag-share ninyo, you get rewarded, inshallah.